Isipin mo ang isang batang iniwan ng magulang, lumaki sa lansangan, natutulog sa kung saan-saan, nagugutom, at umaasa sa limos ng mga taong dumaraan. Isipin mo ang isang batang walang kasiguruhan kung may kakainin pa kinabukasan, kung may bubong pang sisilungan sa gabi, at kung may bukas pang darating para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kailanman nawala sa kanya, ang kanyang tinig. Isang tinig na kayang kumanta bilang lalaki at sa isang iglap ay nagiging boses ng babae. Isang kakayahang bihirang-bihira sa mundo. Ang batang iyon ay si Marcelito Pomoy. Ngayon, siya ay kilala sa buong mundo bilang The Man with Two Voices. Hinangaan sa iba't ibang bansa, tumuntong sa pinakamalalaking entablado at naging simbolo ng pag-asa para sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit bago ang mga palakpak, bago ang kasikatan at bago ang yaman, may isang buhay na puno ng sakit, gutom at pag-iisa. Ito ang kwento ng buhay noon at ngayon ni Marcelito Pomoy at kung paano niya nagawang magyaman mula sa kawalan. Ipinanganak si Marcelito Pomoy noong Setyembre 22, 1984 sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang kanyang pagsilang sa mundo ay hindi sinalubong ng ginhawa. Sa murang edad pa lamang, iniwan na siya ng kanyang ama. Kalaunan, napilitan ding iwan ng kanyang ina ang kanyang anak upang maghanap buhay. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa matinding kahirapan na pilit nilalamon ang kanilang pamilya. Para kay Marcelito, ang maagang pagkawalay sa magulang ay parang sugat na hindi agad naghihilom. Wala siyang masasandalan. Wala siyang tahanang matatawag na kanya. Wala siyang kasiguruhan kung saan siya pupunta at kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Sa mga panahong iyon, napadpad siya sa lansangan. Doon niya natutunan kung paano mabuhay sa isang mundong tila walang pakialam sa isang batang tulad niya. Namumulot siya ng tirang pagkain, umaasa sa mga baryang ibinibigay ng mga dumaraan. Habang ang ibang bata ay nag-aaral, naglalaro, at may mga magulang na gumagabay sa kanila, si Marcelito ay natutong makipaglaban sa gutom at lamig. Maraming gabi ang lumipas na ang tanging kasama niya ay ang takot at pangungulila. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kailanman nawala sa kanya. Tuwing may pagkakataon, kumakanta siya. Hindi para sumikat, hindi para mapansin, kundi para lamang makakuha ng barya pambili ng pagkain. Sa bawat nota, inilalabas niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa bawat kanta, tila binubuhos niya ang lahat ng lungkot, takot at pag-asa na matagal niyang kinikimkim. Isang araw, may mga taong nakarinig sa kanya. Napansin nila na kakaiba ang kanyang boses. Kapag kumakanta siya bilang lalaki, malalim at matatag ang tono. Ngunit kapag inilipat niya ito sa boses ng babae, nagiging mataas, malinaw at halos perpekto. Hindi ito simpleng falsetto. Hindi ito panggagaya. Ito ay tunay na dalawang tinig sa iisang tao. Para sa marami, ito ay isang himala. Para sa ilan, ito ay isang hiwaga. Ngunit para kay Marcelito, ito lamang ang kanyang natatanging sandata laban sa kahirapan. Habang patuloy siyang kumakanta sa lansangan, isang pulis ang nakapansin sa kanya. Isang taong may malasakit at malasakit sa kapwa. Hindi niya hinayaang manatiling walang tahanan ang batang ito. Inampun niya si Marcelito, binigyan ng pagkain, tirahan, at pagkakataong makapag-aral. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Marcelito ang pakiramdam ng may pamilya. May taong naniniwala sa kanya. May taong handang umalalay sa kanyang pangarap. Unti-unti, bumalik ang kanyang pag-asa. Hindi na lamang siya kumakanta para mabuhay, kundi kumakanta na para mangarap. Sa mga panahong ito, mas lalo niyang hinasa ang kanyang kakayahan. Kumakanta siya sa mga maliit na pagtitipon, sa mga lokal na okasyon, at sa kahit anong pagkakataong makapagbibigay sa kanya ng karanasan. Hindi siya perpekto. Maraming beses siyang nabigo. Maraming beses na hindi siya pinansin. Ngunit sa bawat pagkabigo, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. Alam niyang may kakaiba siyang talento.
Alam niyang kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon, maipapakita niya ito sa mundo. Dumating ang taong 2007, isang taon na tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Sumali si Marcelito sa Pilipinas Got Talent, ang kauna-unahang season ng palabas. Wala siyang malaking pangalan, wala siyang manager, wala siyang koneksyon sa industriya. Ang dala lamang niya ay ang kanyang boses at ang kanyang kwento. Sa unang pagkakataon na tumuntong siya sa entablado, bitbit niya hindi lamang ang kanyang talento, kundi pati ang bigat ng kanyang nakaraan. Nang magsimula siyang kumanta, tahimik ang buong studio. Sa unang bahagi ng kanta, maririnig ang isang lalaking boses, malinis, buo at puno ng emosyon. Ngunit sa gitna ng awitin, bigla niyang inilipat ang kanyang tinig sa boses ng babae. Para bang may dalawang tao sa iisang katawan. Nagulat ang mga hurado. Napatayo ang mga manonood. May ilan na napaluha. Sa loob ng ilang minuto, ang batang dating namumulot ng pagkain sa lansangan ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Linggo-linggo, pinanood siya ng milyon-milyong Pilipino. Hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang boses, kundi dahil sa kanyang kwento. Nakita ng mga tao sa kanya ang isang larawan ng kanilang sariling pakikibaka. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang simula, may pag-asa pa ring magtagumpay. At nang ideklara siyang Grand Champion, hindi lamang siya nanalo sa kompetisyon, nanalo siya sa puso ng buong bayan. Mula sa lansangan, bigla siyang napunta sa entablado ng tagumpay. Nagsimula ang sunod-sunod na imbitasyon, mga konsyerto sa iba't ibang probinsya, mga TV guestings, corporate events, mga espesyal na palabas. Ang batang dati walang-wala ay biglang naging hinahangaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Sa bawat awit, dala niya ang kwento ng isang batang minsang walang tahanan. Habang lumilipas ang panahon, lumalawak ang kanyang pangalan. Hindi na lamang sa Pilipinas siya kilala. Dumarating ang mga imbitasyon mula sa iba't ibang bansa. Mga Filipino community sa Amerika, Canada, Middle East at Asia ang humihiling na marinig ang kanyang kakaibang tinig. Dito nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang karera, ang pag-abot sa pandaigdigang entablado. Ang isa sa pinakamalaking pagkakataong dumating sa kanyang buhay ay ang paglahok sa America's Got Talent, The Champions. Isang palabas na nagtitipon ng pinakamahusay na talento mula sa iba't ibang bansa. Sa entabladong ito, hindi na lamang siya kumakatawan sa sarili niya, kundi sa buong Pilipinas. Nang tumuntong siya sa entablado at muling ipinakita ang kanyang kakayahang kumanta sa dalawang tinig, muling nabighani ang mundo. Tumayo ang mga hurado. Pinuri siya ni Simon Cowell. Umikot ang kanyang mga video sa social media. Milyon-milyon ang nanood. Mula sa lansangan ng Surigao del Sur, narating niya ang entablado ng Amerika. Dito nagsimulang itanong ng marami, paano nga ba nagawang magyaman ni Marcelito Pomoy? Hindi ito biglaan, hindi ito basta-bastang swerte. Ito ay bunga ng mahabang taon ng pagsisikap, disiplina at matalinong pagdedesisyon. Isa sa pangunahing pinagkukunan niya ng kita ay ang kanyang mga konsyerto at live performances. Mula sa maliliit na entablado hanggang sa malalaking concert halls, patuloy siyang umaawit para sa kanyang mga tagahanga. Bawat pagtatanghal ay may kaakibat na talent fee. Habang tumataas ang kanyang pangalan, mas tumataas din ang halaga ng kanyang bayad. Ang dati baryang iniaabot sa kanya sa lansangan ay napalitan ng halagang sapat para bumuo ng isang maayos na buhay. Malaki rin ang naging papel ng telebisyon sa kanyang pag-unlad. Madalas siyang maimbitahan sa mga palabas, special programs at interviews. Sa bawat paglabas niya sa telebisyon, mas lalo siyang nakikilala ng publiko. Bukod sa kasikatan, nagbubukas din ito ng mga oportunidad para sa endorsements at sponsorships. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng inspirasyon at pag-asa, kaya't maraming kumpanya ang nagnanais na maiugnay sa kanya. Sa pag-usbong ng digital platforms, lalo pang lumawak ang kanyang abot. Ang kanyang mga performances ay in-upload sa YouTube at iba pang social media platforms. Milyon-milyon ang nanood. Dito nagmula ang karagdagang kita mula sa ad revenue at streaming.
Hindi lamang siya umaasa sa iisang pinagkukunan ng pera. Unti-unti, natutunan niyang palawakin ang kanyang mga oportunidad sa makabagong paraan. Isa pa sa mga naging susi ng kanyang pagyaman ay ang kanyang international tours. Sa Amerika, Canada, Middle East at iba pang bahagi ng mundo, patuloy siyang nagtatanghal para sa mga Pilipinong sabik marinig ang kanyang boses. Sa mga bansang ito, mas malaki ang talent fee, mas malawak ang audience, at mas mataas ang exposure. Ang bawat tour ay hindi lamang nagdadala ng kita, kundi nagdadala rin ng mas matibay na reputasyon sa pandaigdigang entablado. Ngunit higit sa lahat, nagtagumpay si Marcelito dahil ginawa niyang tatak ang kanyang sarili. Hindi lamang siya isang mga awit, siya ay the man with two voices. Isang identidad na madaling tandaan, isang kakaibang talento na walang katulad. Dahil dito, siya ay naiiba sa iba. Sa mundo ng musika na puno ng magagaling na mga awit, nagawa niyang magkaroon ng sariling puwang. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kakaiba, ng himala, at ng inspirasyon. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang kanyang pamumuhay. Mula sa batang walang tahanan, ngayon ay may maayos na bahay, may sasakyan, may kakayahang suportahan ang kanyang pamilya, may ipon at seguridad para sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng material na tagumpay, nanatili siyang simple at mapagpakumbaba. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Madalas siyang bumalik sa kanyang probinsya, tumutulong sa mga batang mahihirap, nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang nangangarap. Ngayon, may sarili na siyang pamilya, may asawa at mga anak na kanyang pinapahalagahan. Para kay Marcelito, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o kasikatan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang batang minsang iniwan at nagutom sa lansangan ay ngayon ay isang ama na handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay patunay na ang kahirapan ay hindi hatol sa iyong kinabukasan. Maaari kang magsimula sa wala, ngunit kung may tapang kang mangarap at lakas ng loob na ipaglaban ito, may pag-asa kang magtagumpay. Ipinakita rin ng kanyang kwento na ang talento ay regalo, ngunit ang disiplina at pagsisikap ang tunay na magdadala sa iyo sa tuktok. At higit sa lahat, ipinakita niya na ang pangarap ay walang hangganan. Mula sa lansangan hanggang sa entablado ng mundo, ang lahat ay posible para sa taong hindi sumusuko. O, si Marcelito Pomoy ay naging mayaman. May pera, may ari-arian, at may ginhawang tinatamasa. Ngunit ang tunay niyang yaman ay hindi lamang nasusukat sa salapi. Ang tunay niyang yaman ay ang kanyang kwento, ang inspirasyon na ibinibigay niya sa milyon-milyong Pilipino, at ang pag-asang pinapaalala niya sa bawat taong nakikinig sa kanyang awit, na kahit gaano kakahirap ngayon, may bukas pa ring naghihintay para sa iyo. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang pangarap ay hindi namamatay. Kahit ikaw ay magsimula sa kawalan, kahit ikaw ay iniwan, nagutom at nasaktan, maaari ka pa ring tumindig at lumaban. Mula sa batang walang tahanan hanggang sa tinig na hinahangaan ng mundo, ito ang kwento ng buhay noon at ngayon ni Marcelito Pomoy. Isang kwento ng tapang, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Kung ikaw ay may pangarap, kung ikaw ay dumaraan sa hirap, alalahanin mo ang batang minsang namumulot ng pagkain sa lansangan na ngayoy isa ng alamat sa mundo ng musika. At kung minsan ay pakiramdam mo'y wala ng pag-asa, pakinggan mo ang kanyang awit. Sa bawat nota, maririnig mo hindi lamang ang himig ng tagumpay, kundi ang tibok ng isang pusong hindi kailanman sumuko.